Magandang gabi, mga mahal kong kaibigan. Nagagalak akong muli kayong batiin sa inyong mga receiver. Kaya, maghanda at maghanap ng komportabling pwesto. Masarap na pagkain sa lahat na kumakain at magsisimula na tayo. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang kalamnan na madalas na nakakalimutan ng marami sa tamang panahon. Ang kalamnang ito ay may malaking kahalagahan, ngunit hindi ito nabibigyan ng sapat na pansin kasama ninyo. At hindi lamang ng ating pansin, ngunit pati na ng pansin ng ibang tao. Nagiging hindi ito komportable dahil sa kanyang mahalagang tungkulin. Ang pinakamahalagang tungkulin. Kasama ang iba pang kalamnan, ito ay nagpapanatili ng ating gulugod, ang coccyx. Nagbibigay daan ito sa atin na lumipad tulad ng isang paru-paro at magreklamo. Kaya, mayroon tayong isang spine na flexor. Ito ang quadratus lumbar muscle. Naririnig natin ito paminsan-minsan kapag sumasakit ang ating likod. Oras na para mag-ehersisyo. Simulang imasahe gamit ang isang bola o kung talagang masama, magpagamot. Ngunit may isa pang kalamnan na matatagpuan malapit sa spine na flexor. Narito ang tinatawag na subcostal muscle. Natuklasan ito noong 1947 at 47 ng Yadrinsky Scientific Research Institute for the Study of Lumbar Muscle. Ang kalamnang ito ay may napaka-interesanting katangian na madalas na nagpapahina sa mga tao na hindi ito sinasanay. At kung titingnan mo ang spine, halimbawa, ng isang taong hindi nag-e-ensayo, makikita mo ang mga matigas na bukol dito. At sa buong vertebrae ay makikita mo ang dalawang ganitong mga bukol dito. Ito ay ang mahabang flexor ng spine. At depende sa kung gaano ito na-develop, magiging mabuti o masama ang pakiramdam ng isang tao. Sa pangkalahatan, mas kahina ang kalamnan na ito, mas kaawa-awa ang kondisyon ng kanyang lower back. Lalo na mahirap ang pagyuko at pagtayo ng tuwid. Kahit na sobrang hina nito, mahihirapan siya lalo na kapag siya ay umupo ng tuwid. Pero kasama nito ay may isa pang sapat na malakas na kalamnan. Nagsisimula ito mula rito, mula sa pubic bone at umaakyat sa ribs. Ang kalamnan na ito ay maayos na na-develop sa mga atleta at sa mga taong nagpasyang espesyal na sanayin ito. Sa antilanoy, ang spine na flexor ay mas malaki dito, mas makapal at mas malakas. At hindi na ito mukhang manipis na plaka mula sa isang pakete. Parang binigyan ka ng isang pakete ng 5 piraso, kapareho ng kapal ng iyong kalamnan. Ang kalamnan ay nagiging mas malakas siyempre kung sasanayin mo ito. Ngunit bago natin sanayin ang kalamnang ito, kailangan nating ayusin ito. Dito, kailangan muna nating alisin ang mga bahagi na may tensyon at mga trigger points sa kalamnang ito. At kailangan nating alisin ang mga paglabag na maaaring maganap sa pagitan ng mga kalamnan. Ito ang tinatawag na spikes sa fascia. Ang fascia ay mga balat na tumatakip sa mga kalamnan. Bawat kalamnan parang nasa pakete, ito ay nasa sariling fascia na sheet at ang mga kalamnan ay hiwalay sa isa't isa dahil sa mga fascia. Kaya, tignan ninyo, mayroon tayong 2 kalamnan dito. Para rito, kailangan gumamit ng pulang marker upang markahan ang mga kalamnan. Mayroon tayong isang spine na flexor at dito, at kasama nito ay ang subcostal rib na kalamnan na kailangan natin. Ito ay diretso mula sa subcostal na buto dito. Ginamit ko itong tape. Dinikit ko ito para ipakita ang mga kalamnan. At ito ay diretso dito, halos hanggang sa ribs, hanggang sa anggulo ng scapula. Isang malakas na kalamnan. Isipin na dinikit ko rin dito. Kaya, para masimulan natin ang pag-ehersisyo ng mga kalamnan, kailangan muna nating alisin ang lahat ng mga bahagi na may tensyon. Ang mga may sakit na bahagi sa mga kalamnan. Ito mga tinatawag na mga trigger point, mga bahagi na may tensyon. Maaari silang matagpuan sa iba't ibang bahagi ng kalamnan. Ano ang gagawin natin? Para dito, gagamit tayo ng mga espesyal na tool. Ito ay mga bola na pangmasahe at ganitong mga nanotechnology device ay mayroon dito ngayon. Mayroon tayong pagkakataon na gamitin, kaya ano ang gagawin natin?
Kukuha tayo ng bola at upang matanggal ang trigger point, kailangan muna natin itong hanapin. Dadaan tayo sa buong kalamnan, hahanapin ang may sakit na parte, natagpuan natin at didiinan ito. Diinan at maghintay hanggang sa mawala ang pananakit. Maaaring diinan sa loob ng 1 o 2 minuto. Maaari mong gawin ito habang nakatayo, maaari rin habang nakahiga. Kung matagal mo itong ginagawa, sinubukan mo nang gawin ito noon. Baka kahit nakatayo ay hindi na ito mahirap para sa inyo. At gagawin natin ito sa palibot ng spine at para maabot natin ang subscapularis na kalamnan, kailangan natin na lumayo ng kaunti mula sa spine. At dito, imasahe ang buong lugar at maaari rin nating isama ang ribs dito, ngunit mas mainam na gumamit ng malambot na bola sa unang pagkakataon. Huwag ninyong kalimutan ang ribs na ito at imasahe rin ito ng mabuti. Ang ganitong mga massager ay ginagamit para sa mas tiyak na pagkilos. Imasahe mo rin ang lahat ng trigger point gamit ito. Kaya, kukuha tayo ng bola at lalapit tayo sa pader. Narito, at inilalagay natin ang bola sa pagitan ng pader at ng iyong kalamnan. Pagkatapos ay maghanap ng masakit na bahagi, tumayo at naghihintay. Kung hindi mo makita, gagalaw tayo sa buong kalamnan. Maghanap ng iba pang mga ganitong mga lugar. O kaya, kunin natin ang bagay na ito. Pwede itong idikit sa pader. Ilagay natin at diinan natin ng ganito. Maghihintay tayo. Ang pananakit ay mababawasan at pagkatapos ay lilipat tayo sa ibang bahagi. Sa ibang bahagi ng likod, imamasahe natin ng ganito ang lahat ng masakit na bahagi. Ang mahalaga dito ay huwag magmadali at maghintay. Tumayo ka at maghintay. Ang sakit ay nabawasan. Ilipat ang epekto sa ibang bahagi. Anda mo ko tapos mawala ang pananakit mo? Maaari mo nang imasahe ang mga gumagalaw na kalamnan. Dahil say para alisin ang mga spike, fibrosis, sa pagitan ng mga fiber ng kalamnan. Ito ay nasa pagitan ng mga katabing fascia. At imasahe ito sa ganitong paraan. Habang gumagalaw, ginagawa mo na ito. Maaaring mas masakit o mas kaunti ang pananakit sa ibang bahagi. At masama nitong umudong paraan, dumadaan ang sequence sa kalamnan. At gawin mo ito. Gawin mo ito na parang bago ito. Nahanda ito para sa pag-uumpisa mo ng pagsasanay, ng pag-eehersisyo. Dahil kapag minamasahe mo ang kalamnan sa ganitong paraan, pinabubuti nito ang daloy ng dugo, lymph at innervation. Bumubuti ang lahat. Ngunit, kung ikaw ay may sapat na karanasan at matagal nang pamilyar sa paggamit ng bola sa mga kalamnang ito ay hindi na bago para sa iyo. Maaari mong gawin ang parehong bagay habang nakahiga ng patihaya. Ilalagay mo ito sa ilalim ng iyong spine tulad nito at humiga at gawin ang parehong bagay. Imasahe ang lahat ng ito. Maaari mong gawin ang parehong bagay gamit ang bagay na ito. Makikita mo, mayroon itong matulis na dulo, baka makahanap ka ng mga parteng hindi mo natagpuan gamit ang bola. Ayan. Baguhin ng bahagya ang mga anggulo at ilipat ang timbang. Sa isang very puwet pagkatapos ay ang kabila naman. At makikita mo ang mga bahaging ito na may pananakit. Ibig sabihin, ang kailan mong gawin ay hindi lamang imasahe ang buong kalamnan. Hindi lamang basta diinan ang buong kalamnan, kundi hanapin ang mga may pananakit na bahagi at imasahe ang mga ito. Pagkatapos mong gawin ito, medyo naayos mo ang kalamnan. Bakit natin ito ginagawa? Para matiyak na walang mga bahagi na may pananakit sa kalamnan bago ang pagsasanay. Kung masyadong marami ang mga ito, hindi mo gagawin ang ehersisyo na sisimulan natin ngayon. Ilang araw mong imamasahe ang kalamnan. Mas o menos, kapag mas nawala ang pananakit ng mga kalamnan na ito, sisimulan mo nang gawin ang ehersisyo mismo. Kaya, mga kaibigan, ang ehersisyo ay bago, sariwa at kakagawa lang. Kaya excited akong ibahagi ito sa inyo. Kunin natin halimbawa ang anumang roller o unan. Hihiga tayo sa ganitong paraan kung saan nasa ibabang bahagi ito ng ating likod. Hihiga tayo ng ganito at ngayon para sa simula, itaas mo ang isang paa. Tingnan kung ito ay tataas. Kung hindi, gawin ito ng 10 beses. Subukan mo ang kilos na ito.
Tingnan kung kaya mong itaas o hindi. Pagkatapos ay itaas mo rin ang pangalawa. Ibaba mo ito kung okay na lahat. Walang problema dito. Kung mahirap, tumigil ka muna sa antas na ito. Simulan mo muna ang pagsasanay sa unang antas. Simulang sanayin ang isang paa. Isa-isang binti lang. Itaas at ibaba mo ang isang binti ng 10 beses. Pagkatapos ay sa kabilang direksyon naman, ganitong mga galaw. Kung nagawa mo ito ng walang kahirapan, ang pangalawang antas ay magbubukas para sa'yo. Dito, maaari mong itaas ang parehong binti. Magugulat ka na maaari mong itaas ang pareho mong binti. Sa karaniwang araw, malamang na hindi natin ito ginagawa, kaya ang mga kalamnan ay mahusay na nasasanay sa ganitong kilos. Lalo na ang ibaba ng likod ay nakakakuha ng mabuting load kasabay ng mga kalamnan ng glutes. Dito ay mayroon kang dalawang option kung paano mo maaaring gawin ang ehersisyo na ito. Maaari mong bahagyang paghiwalayin ang iyong mga paa at itaas ang mga ito o maaari mo ring pagdikitin ang iyong mga paa at itaas ito. Kung ilalayo mo ito, ito ay antas dalawa. Dito, ang iyong balakang ay magiging kasali rin sa kilos. At kung pagdidikitin mo ang iyong mga paa at itataas ito, ito ang pinakamahirap na ikatlong antas. Huwag mong madaliin na subukan ito dahil ang load ay medyo malaki. Ang iyong likod ay nagtatrabaho, hindi ang spine na flexor, ang back flexor. Maaari mo ring subukan ang ehersisyong ito gamit ang isang roller. Gawin ito ng ganito, ngunit siguraduhin na ito ay malambot o maglagay ng isang unan o kumot sa itaas upang mapalambot ito. Humiga ka rin. Ilagay ang mikropono dito para hindi ka nito maabala. Dumapa ka at gawin ang parehong bagay. Itaas ang iyong mga paa, ibaba ito dito, nakikita mo, itinaas ito dahil ang roller na ito ay mas mahirap. At parehong bagay, parehong tatlong antas hanggang sa kung saan tayo ay nagkaroon. Isang paa ang nagtatrabaho, dalawang paa ang nagtatrabaho sa mga gilid at para sa mga taong sobrang naniniwala sa kanilang sarili, ito ay dalawang paa na pinagdikit tulad nito. Tingnan, kung nararamdaman mo ang pananakit sa ehersisyong ito, magsimula ka sa isang paa at dahan-dahan. Pahirapin ang ehersisyong ito. Nagbibigay ito ng pagkakataon na palakasin ang mga kalamnan ng likod at pagkatapos nito matutuklasan mo na mayroon kang tiyak na kumpiyansa. At ang mga kalamnan na ito ay nagtatrabaho. Mayroon kang mas malalim na pakiramdam. Sa madaling salita, kailangan mong gawin ito. Hindi ko maipaliwanag sa salita. Subukan ninyo ito at sa mga komento. Ilarawan ninyo kung ano ang inyong naramdaman matapos gawin ang ehersisyong ito. At sa puntong ito, iyon na ang lahat hanggang sa susunod na pagkikita. Mag-iwan ng mga komento, mag-like tayo. Maglaro ng sports, tumulong sa mga magulang, at maghihintay ng mga bagong release. Isulat doon kung ano ang suot ng tao sa mga komento, kumusta ang panahon doon ngayon. Kaunting snow ang bumabagsak dito, pero okay lang.